Hey guys! Kamusta? Whoever's watching right now, sana okay ka lang ngayon. I hope you're doing well. I hope you're all feeling okay. And as you can see, this is what I'm wearing right now. Kasi meron ako pupuntahan na costume party mamaya and sobrang excited ko. But ayan, galing siyang ukay-ukay and I'm wearing these jeans. I feel like we need to go out more. Kailangan nating ma-experience yung buhay pa. Ayan, hindi rin ako masyado lumalabas nowadays kasi meron akong tinatapos. Yeah, kailangan nating maka-experience ng mga bagong bagay. Anyway, okay, one of the most important things is our mental health. If you watch my other videos, try ko mag-English doon para mas marami ako matulungan. Try kong mag-Tagalog kasi kailangan nating mga Pinoy ng tulong. Yung usapin ng mental health dito sa Pilipinas, medyo kulang talaga siya. Yung knowledge, yung resources. Kapag ka pupunta ka sa isa-isang therapist, 1 hour is like 2K to 3K. Mahal talaga siya. Medyo hindi talaga siya abot kaya. Alam naman natin yung mga nangyari nitong mga nakaraan. We lost an angel because of mental health. Very sorry for what happened talaga. Ayun, malungkot para sa akin kasi iba talaga yung mental health. Nung bata ako, naalala ko, kailangan akong dalhin ng nanay ko sa probinsya kasi grabe yung anxiety ko. Yun yung paraan namin before. Dadalhin ka sa probinsya, you'll get to be with your lolo and lola, ganun. Iba't iba naman tayo ng paraan. Yung utak natin, ganun talaga siya. Minsan meron talaga siyang sariling mundo. Gumagalaw siya ng hindi natin minsan nakokontrol. Isa siyang mahabang journey talaga para makilala ko talaga yung sarili ko, para makilala ko yung utak ko. And maganda tong i-share para din ma-inspire kayo na there's something that we can do ng sobra-sobra. Kayang magbago ng mga bagay-bagay. Kaya niyang magbago ng madali lang, ng mabilis lang. Meron ako nakitang diskusyon sa social media about two generations talking. Generation namin, millennials, and generation ng Gen Z. Bilang observer, walang mali sa mga sinasabi nila eh. Wala talagang mali sa mga sinasabi nila. Magkaiba lang din talaga ng generation and magkaiba ng paraan on how the two generations dealt with mental health. Pero in reality, you guys, iba na talaga ngayon. Sobrang iba na ngayon. And para sa akin, base sa mga napagdaanan ko rin with my mind, with everything, with life. And syempre, marami pa rin ako mararanasan. This is how I see mental health. Kung paano natin maaalagaan talaga yung utak natin. Kailangan nating maging present talaga. Our mind needs presence. More than anything. It needs you. It needs to be present. It needs to be in the present moment. Ano ba naman yung nagtatanggal sa atin sa present moment? Ito, yung cellphone, 'di ba? Social media. I know it's very cliche to say na makakaapekto ito sa mental health natin, pero ito siya eh. Like if you see life right now, this is literally the mind versus the machines. Kailangan nating patibayan yung utak natin ngayon kasi nandito pa nga lang tayo eh, pero nandiyan na yung AI. And like 10 years from now, hindi natin alam kung ano mangyayari. And literally, you guys, we are dealing with semi or alter egos right now, which is our phones. 'Di ba? Every time na meron tayong nararanasan na mabigat, or like, kahit wala tayong nararanasan, meron tayong escape eh, yung cellphone. Pero yun nga eh, di ba? Yung utak natin, ang pinakakailangan talaga niya is presence. Kasi dun lang natin mareresolba yung mga bagay-bagay na feeling natin hindi mareresolba. O kumbaga, dun lang natin makikilala yung sarili natin. Kaya, ngayon, iba talaga siya. Maraming tao na talaga yung naaapektuhan nitong cellphone at ng mga bagay-bagay sa lahat. Kung mag-zoom out ka, dito sa Pilipinas, medyo survival mode talaga tayo dito, kung mapapansin niyo lang. Ilang taon na akong nagtatrabaho ng home-based kasi hindi ko na kayang magtrabaho sa opisina dito dahil sobrang hirap mag-commute. Kung meron tayong chance sana na mag-slow down, kung kunaring pwede ka munang pumunta sa opisina, humiwalay muna sa pamilya mo, sumakay ng tren. Habang nasa tren ka, maluwag yung tren, makakaupo ka ng maayos, makakahinga ka, makakatingin ka ng magandang view, papunta dun makakapaglakad ka sa isang magandang sidewalk. Sobrang simple, 'di ba? Tas before ka pumunta ng opisina, may time ka para mag-breakfast sa isang park. Makapag-isip-isip, makapag-meditate, makapag-EFT tapping. Alam mo 'yun, meron kang time para huminga. Yung ganong maliliit na bagay, gano'n naman yung epekto nitong lahat eh. You know, the small things affect the bigger things. May time ka para isipin yung sarili mo. Pero wala eh.
Yan yung tinatanggal sa'tin ngayon, ganito yung sitwasyon dito kaya iba talaga dito sa Pinas and iba na ngayon. Pero siyempre, hindi ko ni-disregard yung mga naranasan nating mga batang 90s. Hindi naman din sa gano'n. It's just that iba lang din talaga ngayon. Kumbaga tayo nga, tayo na gan'tong edad, gan'tong generation naaapektuhan nitong mga pagbabagong 'to at this time. Paano pa yung mga mas bata sa'tin? Pero alam kong malalakas yung Gen Z. Sobrang lalakas. Yung mga mas bata pa sa Gen Z, malakas talaga sila. Iba yung kakayahan nila. Pero at the same time, siyempre bilang mga ate at kuya, sana lawakan natin yung pag-iisip natin pagdating sa ganito. Kasi nga tayo apektado, paano pa sila? Yung usapin ng mental health, usually kasi parang, wow, di ba? Parang feeling natin nakakatakot, it's overwhelming, or like, usapin ng meditation, feeling natin, yung iba narinig ko parang may makakita na something, mga ganon. Pero hindi. Huwag natin katakutan yung utak natin. Yun eh. Yun yung pinaka misconception na kailangan nating i-break na kalaban natin yung utak natin. Ayoko nga siyang sabihin eh. Kasi yung utak natin, ano yan, very, very porous. It is very, very absorbent. Kung ano yung sinasabi mo sa kanya, ma-absorb niya talaga and wala siyang pake. Wala siyang pake kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung kinokonsume mo. Na-absorb niya talaga. Very porous, para siyang sponge. Do not be afraid of your own minds. Huwag natin iisipin ever na kalaban natin yung utak natin. There is no war between you and your mind. Walang ever war na, alam mo yun, na may na-resolve ba. Kapag meron ako nakakita na mga quotations or sayings or whatever, na war between you and your mind, guys, huwag kayong maniniwala dun. Kasi, para maging kaibigan mo yung utak mo, kailangan mo siyang kaibiganin. Hindi mo siya kailangan kalabanin. Kailangan mo siyang kaibiganin talaga. And I really had to learn this the hardest way as possible. Wala eh. Sabi ko parang wala namang nangyayari sa buhay ko kung parang tinuturing kong kalaban yung sarili ko. Wala akong nakikitang changes in my reality and ganun yung utak eh. Kung ano yung condition mo, what's going on inside you, yun yung makikita mo talaga na reality. Yun yung mag-show up sa'yo. Parang mirrors lang yan lahat. Kailangan mong mag-plant ng beautiful seeds into your mind in order for you to create flowers instead of thorns, you guys. Alam mo yung utak mo, hinihintay ka lang yan para kaibiganin mo siya. Your mind just needs to be heard and seen. Just like you. Kasi yung utak natin, ang trabaho talaga niyan is protektahan tayo. Wala siyang pake kung paano kanya poprotektahan, basta poprotektahan ka niya. Sobrang halaga ng mga bagay na kino-consume natin. Kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung pinapakinggan mo. Actually, kung ano yung kinakain natin, mahalaga rin. Kasi totoo yung gut and brain connection. What you are is what you eat. Sobrang totoo yun. Anyway, in the next few videos, nagluto. Hindi, kumbaga, pagkwentuhan natin yun. Kasi sobrang halaga talaga ng kinakain natin when it comes to our mental health. Okay, but anyway, yun yung sitwasyon ngayon. Ito na siya eh. Okay, nandito na siya. Wala na tayong magagawa. Let's accept that ito talaga yung nangyayari ngayon. Dito na yung cellphones and everything. And by the way, pasensya kung umuulan. I hope that, you're still hearing me right now. So, ito na siya. Anong magagawa natin? Para sa akin, kapag ka may utak ka, any human being who has a brain, and everyone has a brain, right? Kaya natin lahat mag-meditate. And para sa akin, isa to sa pinakamalaki at pinakasimpleng tulong at solusyon when it comes to dealing with our minds, dealing with mental health. Ang pinaka-concept niya talaga is, kung pumikit ka ngayon at tatanungin kita ngayon, are you aware? Aware ka ba sa mga iniisip mo ngayon, sa mga nangyayari sa paligid mo ngayon? Aware ka ba sa mga ginagawa mo sa buhay mo? Ganito ko siya nakikita, ganito ko siya naiintindihan, and ganito siya nakakatulong at nakatulong sa akin. Ito yung utak natin, 'di ba? So yung utak natin, ito siya, para siyang laging may activity. Lagi siyang may ganap. Dahil nga, syempre, ang tagal na natin sa mundo, marami na siyang na-absorb. Marami na siyang na-absorb ng mga beliefs, limiting beliefs. Kahit galing yan sa news, yung mga takot, yung mga fears, lahat yan. Ingatan natin kung ano yung kinokonsume natin kasi ito nga yung utak eh. Marami siyang activity and lahat na-absorb niya. Ganito natin siya tingnan. 'Di ba? Ito siya. So, kapag ka nag-meditate ka, ito ka. Pag nagme-meditate ka, ang pinaka magiging resulta niyan is maoobserbahan mo yung activity ng utak mo. So, ito ka, bilang observer, bilang nagme-meditate, and ito yung utak mo.
And ang nangyayari sa atin ngayon, karamihan sa atin ngayon, nandito tayo sa loob ng utak natin. Nandito tayo sa activity ng utak natin ng paulit-ulit-ulit. So, anong nangyayari? Paulit-ulit din yung nangyayari sa buhay natin. Meron tayong mga habits na hindi natin mabago-bago. Kaya yung utak natin na-built as ganun talaga. 'Di ba? Depende talaga yan sa pagkatao mo. Kaya ito ngayon, like ito, nanonood ka ng ganitong klaseng video. Hindi dahil sa parang manood ka nito, hindi. Ah, alam mo sa sarili mo na may kailangan magbago, 'di ba? 'Yun siya. And in order for you to change your life, you really have to change your mind. Sobrang totoo nun. Sobrang congratulations ngayon pa lang kasi alam mong, kumbaga napakinggan mo na yung sarili mo na merong kailangang magbago. So anyway, so ito siya, daming ganap, and sa ngayon, 'di ba, dito tayo. Like, we are dancing with our own minds. So, ako dati, sobrang in fear. Feeling ko, yung mga pangarap ko, hindi ko kayang gawin. Kapag, for example, meron akong pangarap na gumawa ng isang sculpture, feeling ng utak ko, hindi ko kayang gawin kasi nga, sobrang in fear ako for such a long time. Its job is to protect us. So, every time na mangangarap ako, oops, another fear. Every time that I'm gonna make some new friends, like, friends na parang pinapadala sa akin ni universe or ni God para mag-upgrade ako. Oops, may takot again. Wala. Nandun na ako sa shell ko for such a long time. But there needs to be a change. May kailangang magbago talaga. Siyempre, gumaganto pa rin ako. Kasi nga ito siya eh. May activity na sobrang tagal na. So, ano ang kailangan kong gawin? Kailangan kong mag-detach. Hindi dahil hate ko yung utak ko, kundi dahil mahal na mahal ko yung utak ko, kundi dahil mahal na mahal ko yung sarili ko. Sobrang mahal na mahal ko yung batang Lee. Kaya kinailangan ko siyang gawin. And nung minahal ko yung sarili ko, nag-detach ako sa utak ko, nagplant ako ng magagandang seed sa utak ko, nagbago yung reality ko. Ito kasi yung question eh. Kung hindi ako yung utak ko, sino ako? Ikaw yung soul mo. You are the light being. Like, kung nawala itong katawan mo, nawala yung utak mo, nawala lahat yan, nandito ka pa rin, pero wala kang form. You're formless. The human slash the mind and the being slash the soul. Human being. Kailangan magkaibigan talaga sila. Kung paano ko pinanganak, which is in the form of love, yun ka pa rin hanggang ngayon. Pero syempre, dahil dami na nating naranasan, dami na ng layers na yan. Kaya ang tawag dito parang onion, parang nagpipil ka ng layer talaga every time. And yung pinaka-core mo, yung being mo, love ka pa rin eh. Kaya 'di ba sa mga ilang videos ko, sinabi ko na wala ka nang kailangan patunayan, you are abundant and everything because that's your soul. That's you. That's you. And kailangan mong sabihin sa utak mo kung sinong boss talaga. You are the boss. You are love. And when you come from a place of love, kung nanggagaling ka sa place ng pag-ibig, ng ultimate, infinite love, tapos kaibiganin mo yung utak mo from that place, you guys, magbabago yung buhay niyo talaga. Yan yung trabaho ng meditation. Kailangan mong ma-realize talaga kung sino ka, hindi ka ito. Sa proseso na ginawa kong lahat na yun, ang daming nag-come up na mga old beliefs. Ang tawag dyan mga shadows. Shadow work. Yun yung tinatawag sa therapy, di ba? Remember you guys, you are the light. You are the light being. Hindi mo kailangan maghanap ng ilaw sa paligid mo kasi ikaw talaga yung ilaw. Promise, kung ano pa mang naranasan mo, you are the light. And in order for you to face your own shadows, kailangan mong sinaga ng araw yan. Kung wala namang light, wala namang shadow eh. The other way around, ganun din siya. There is no shadow when there's no light. Kung meron kang mga beliefs na paulit-ulit-ulit na lumalabas, ibig sabihin lang yan. Ang sinasabi sa'yo niyan is, kailangan mo lang harapin. Remember, your mind needs to be heard and seen. Kailan siya lumalabas? Kapag ka natatakot ka ba? Kapag masyado ka bang nakaka-feel ng love? Kailangan yung tignan kung kailan siya nangyayari. Yung ganong uri ng thought. 'Di ba? Ba't siya nagka-come up kapag ka ganito? Ba't akala ko nalagpasan ko na to pero ito nandito na naman siya? Yun yung activity ng mind. And sa una, medyo ano siya, parang wow. Kapag ka ganyan, ang sekreto dyan you guys, mag-I love you kayo sa sarili nyo. Promise. Promise. Like, nanghihingi tayo ng I love you sa iba. Sarili mo, hindi mo mabigyan ng I love you. Pagka ganyan, natatakot ka, say I love you to yourself. Kailangan niya talagang marinig na nandun ka. Na nandyan ka for your mind. Ganito kasi parang mangyari parang sa una, makikita mo siya, oh, nakakatakot, tapos lilipas ulit siya.
Tapos kapagka nag-come up ulit siya, yan na naman siya, mararamdaman mo sa sarili mo na parang, "Ayoko na nito, ayoko na nito." Kapagka gano'n, okey tignan mo siya para kang may meeting de avance with your mind, with that certain thought. Kapagka gano'n, sabihin mo, "Okey, I love you, I love you, ba't ka nandiyan?" 'Di ba? Ito kunwari yung thought, akala ko nag-come up ka pinakauna nung 8 years old ako, ba't nandito ka ulit? Kailangan na kitang pakinggan ngayon kasi pasensya na hindi kita pinapakinggan dati. Alalahanin mo kung kailan siya lumalabas, yung ganong certain thought. And kapagka na-figure out mo kung kailan nagka-come up yung isang certain thought or thoughts, sabihin mo sa utak mo, "Okay, kita na kita. Hindi mo na ako kailangang protektahan. And we are creating the best life for ourselves. Hindi mo na ako kailangang protektahan. Nandito ako para sa'yo." Ang pinaka-sikreto ng meditation talaga, kahit nandito ka, kahit nakamulat ka, maraming ingay sa paligid mo, hindi ka maaapektuhan. Yun talaga siya. And ganun din pagdating sa utak mo. Meron talagang stream ng thoughts. Para siyang mga clouds na gumagalaw-galaw dyan sa paligid mo. We need to accept na marami talagang thoughts sa paligid natin. Pero kahit na ganyan, kahit may galaw ng thoughts, kahit may sayaw, hindi tayo maapektuhan yan. Kasi hindi tayo yan. And sasabihin ko talaga sa'yo ngayon, you are not your mind, you are not your thoughts. I'm convincing you right now, whoever's watching this, to meditate. Hindi ako perfect, guys. As in, minsan nakakalimot din ako mag-meditate. Minsan nalo-lost pa rin ako sa thoughts ko. Sometimes my emotions get the best of me. Inaaral ko pa rin talaga siya. Patuloy siyang pag-aaral. Life is a school. Take the time for yourself. 10 minutes a day. Meditate. Para hindi ka na sumali sa sayaw ng thoughts mo, ng utak mo. Kasi iba na 'tong, like, this is a different time. Hindi naman normal kasi na kita mo yung mga nangyayari sa paligid mo sa ibang parte ng mundo 24/7. Every second, every minute. Hindi yan normal. Kung wala tayong makontrol sa paligid natin, we have the control with ourselves, with our minds. And ang meditation, para siyang exercise. 'Di ba, nag-workout tayo ng katawan natin. Kailangan din nating i-workout, patibayan yung utak natin, lalo na sa panahon ngayon. In order for us to strengthen ourselves during this weird time, we should be as human as possible. Kailangan nating iangat yung pagiging tao natin. Humanity must prevail, must survive, and humanity means helping other people. Humanity means creating, because that is our natural state. We are all creators, you guys. Imbis na mag-cellphone tayo, mag-create tayo. You know, meet our friends, read a book. Kailangan nating maramdaman na tao pa rin tayo. We need to be kind to ourselves. We need to be kind to one another. Imbis na mambash tayo ng mga tao, tumulong na lang tayo sa ibang mga tao. And napapansin ko pa naman, sa utak, kapag ka napapagod siya, dun siya nagkakaroon ng mas malalang effect. You know, it's really trying to internalize or like figure things out na hindi niya ma-figure out. Dun siya napapagod, dun siya nagkakaroon ng problema talaga. We need to watch out what we're consuming and we need to meditate. We need to journal. Kailangan nating isulat lahat, brain dump everything na hindi kailangan. We need to make more beautiful space for more beautiful things in our minds. Kapag feeling mo hindi mo pa kaya mag-meditate, hindi mo pa siya maintindihan, may mga meditation videos sa YouTube kahit 10 minutes lang as a guide. And ito yung napansin ko sa kanya. Sa una, medyo maano kasi medyo iba siya. Parang, ano ba tong meditation na to? Feeling ko hindi ko siya magawa. Kapag ka ganun, wag kang ma-overwhelm. Try meditation prompts on YouTube. Actually, pwede akong mag-post ng mga favorite ko na mga ginagawa ko dati na meditations. Mga simple lang, 10 minutes, ganyan. 15 minutes. Kapag ready ka na, mafe-feel mo yun sa sarili mo na ready ka na. Parang kaya ko nang mag-meditate mag-isa. Yun. Try to meditate alone. It's okay. You're not alone when with yourself. Ikaw yung pinaka-best friend mo. I think kailangan natin tong mas i-expound pa. Yung meditation. I don't know what we can do, but let me know down below kung ano pa yung pwede kong matulong. And don't forget to express yourself, whatever that is, you guys. And self-love is key. Ayun. Anyway, thank you so much for watching. And I love you so much. And I hope that you know that you are loved. You are loved, you guys. And that you are loved. Thanks, guys. See you on my next video.